Kapag mayroon tayong nais makamit ngunit mayroong hadlang sa mga ito, napupuno tayo ng galit sa ating sarili o sa kapwa, lalo na sa mga humahadlang sa ating mga pangarap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon." Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon, ay nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay rage, pagkagalit. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, ay muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan kung ikaw ay first-timer or second-timer or matagal nang nanonood at nakikinig ng Word of the Day pero hindi pa kayo nakakapag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day, Father Richard Lagos, please do so. At pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries. Salamat po sa lahat ng mga nagsishare, sa lahat na nagbabahagi nito sa kanilang mga kakilala. Kayo ay kasama ko sa misyong ito. Hindi ko kaya ito kung hindi dahil sa inyo. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala tayo sa salitang pagkagalit, rage. Nangyari ang kwento sa ating gospel sa Nazareth. Alam natin na si Jesus ay doon lumaki. Si Jesus ay taga Nazareth. Kaya nga siya tinawag na Nazarene. At yung mga tao sa Nazareth ay nakakarinig ng maraming kwento, mga kababalaghan, himala na ginawa ni Jesus sa ibang lugar, most especially sa Capernaum. Kaya itong mga kababayan ni Jesus sa Nazareth, yung kanyang mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan doon sa Nazareth are expecting that Jesus will also do miracles in Nazareth. Pero what happened? Tingnan natin. Walang ginawang himala si Jesus doon. And
dahil sa kanilang unbelief. Siyempre, nandun yung mga kamag-anak, nandun yung mga kaibigan niya, no? Nandun yung mga kakilala niya. And the tendency of these people, dahil si Jesus ay sumisikat, siya nakikilala, the tendency is, angkinin nila si Jesus at maging exclusive ang tingin nila kay Jesus. Kaya nga ito yung isang bagay na gustong ipaunawa na Jesus sa kanyang sariling mga kapamilya at kababayan na siya ay hindi para sa kanila lang. And minsan kung sino pa yung kapamilya, kamag-anak, kung sino pa yung mga kaibigan, sila pa yung kulang sa pananampalataya. Kaya nga nung nandun sila sa sinagoga, when Jesus read the message from the book of the prophet Isaiah, they were so amazed doon sa pananalita ni Jesus. Pero nung sabihin na ni Jesus yung masakit na katotohanan tungkol kay Propeta Elias at Eliseo, yung kanilang tinulungan na mga tao ay hindi mga Israelita, kundi mga foreigners, at sila'y galit na galit kay Jesus. Imagine to the point of itulak si Jesus sa bangin. Parang patayin. Imagine that. That rage, that fury, yung galit na yon, saan kaya nanggagaling? Nanggagaling sa kanilang disappointment, nanggagaling sa kanilang frustration because they were expecting too much from Jesus. Nagagawa siya ng himala na magpe-perform siya ng magagandang bagay, kamanghamanghang bagay doon sa Nazareth, and yet, wala silang napala. Doon nanggaling yung kanilang galit sa kanilang frustration and disappointment with Jesus. Mga kapatid, siguro magandang tanungin natin yung ating sarili. Kailan ka ba nagagalit sa Diyos? Kailan mo kinamuhian ang Diyos sa iyong buhay? Hindi ba at some point in your life, nagalit ka rin sa Kanya? Most especially, kung meron kang inaasahan, meron kang ini-expect sa Diyos. Ini-expect mo na yung dasal mo ay pakikinggan, yung pangarap mo sa awa at grasya ng Diyos ay makakamit at mararating mo. Yung hinihiling mo sa dasal ay ipagkakaloob sa iyo. Yung kagalingan at tagumpay ay ibibigay sa iyo. What if wala kang napala? Dasal ka ng dasal, simba ka ng simba. Pero yung mga pinagdarasal mo, yung mga hinihiling mo sa Diyos, yung mga inaasahan mo, ay hindi mo nakamit. Anong mararamdaman mo? Hindi ba't magagalit ka? Ganon ang naranasan ng mga taga Nazareth. Tapos iisipin mo pa, bakit si Jesus gumagawa ng himala sa mga taong ito? Lalo na kung makikita mo yung mga taong yun ay mga masasamang tao. Lalo na yung mga taong yun ay alam mo na mas mabait ka, mas mabuti ka, mas matulungin ka, mas matino ka. Di ba sakit sa loob? Pero iba yung karunungan ng Diyos. Kaya tayo kapag na-frustrate dahil sa expectations natin sa Diyos, ano ang tendency? Gusto na nating patayin ang Diyos sa buhay natin. At sabihin nating wala ang Diyos sa buhay ko, walang Diyos. Hindi nakikinig ang Diyos, hindi mapagmahal ang Diyos, hindi mapagbigay ang Diyos, hindi mabuti. Ito yung rage, ito yung galit natin. Because of our frustrations. Mga kapatid, nandun ba tayo sa ganung punto ng buhay? And this message of today's gospel invites us to keep on Jesus. To keep our faith in Jesus. At bakit wala siyang ginawang himala doon sa Nazareth? Because of their lack of faith. Sa totoo lang, wala naman sila talagang pananampalataya kay Jesus.
tayo rin sa buhay natin mga kapatid. Without faith sa puso natin, don't expect that God will perform any miracle. Dahil hindi para sa mga hindi naniniwala ang mga himala ni Jesus. Mga kapatid, let us try to reflect and to look at ourselves. Sa punto ng buhay mo ngayon, galit ka ba sa Diyos? O dumating ba sa punto ng buhay mo na nagalit ka sa Diyos? Suriin, tingnan, saan nanggagaling. And let us try to renew our faith in Jesus today. Ibalik natin yun, yung ating pagtitiwala at malalim na pananampalataya kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alisin mo ang galit sa aming puso, ang kabiguan sa aming puso at naway palitan mo ng tunay at malalim na pananampalataya sa iyo, upang sa ganon ay makita namin at maranasan ang mga himala mo sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.